Nasa linya po ng ating komunikasyon si Colonel Bong Nebriha, ang commander po ng Swift Traffic Action Group ng MMDA. Colonel, magandang umaga po. Jade at Franco po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hi Sir Jade, Sir Franco, magandang umaga sa lahat ng intersubaybay. Po, sir, kumusta po ang assessment po ninyo sa pangkalahatan, no? Sa daloy po ng trapiko kahapon, kaugnay nga po dito sa 3 araw na anti-corruption rally? Siguro po kung ikukumpara natin nung nakaraang September 21, na-correct na po namin yung mga pagpalagay nating traffic management lapses noon. So mas maganda na kahapon. Actually kahapon ang isa sa mga ginawa namin, inurong namin yung barrier ng bus lane. Nilagay namin sa second lane, no? So 2 lanes po yung naka-barricaded. So ito po, dire-diretso po yung buses. They still occupy the busway, and then yung isang lane para sa mga private vehicles. In-anticipate po namin to para kung maharangan po ulit ang EDSA, at least there is still 1 lane for private vehicles just in case we needed to divert yung magre-route kami because of the blockage. Hindi po tayo nagkaroon ng pagharang sa EDSA kahapon, so free-flowing pa rin po yung mga traffic kahapon. And the only thing that delayed yung traffic kahapon is yung rubbernecking po ba, yung nag-uusisero habang dumadaan ng EDSA, tinitingnan kung ano nangyayari din sa People Power Monument, no? And yung pag-slow down na yon, that caused delay. And naman po yun, tinauhan natin ang mga enforcers natin para hatakin yung traffic, para sa gano'n yung mga nagra-rubbernecking dumiretso na lang at hindi na mag-usisero. Opo, paano yung mga sasakyan, yung mga kababayan natin pumupunta dyan, may mga dalang sasakyan po sila, Colonel. Paano po yung minamanage po yun? Sir, actually, binigay namin parking area, the whole Temple Drive, Giraffe, pati yung Green Meadows Drive, yung para sa mga government vehicles, yung one side po ng EDSA northbound from Gate 4 to Gate 3, doon po namin sila pinapark. Despite that, na meron kaming pina-occupy doon, nung September 21, wala po nakapark sa EDSA. Ito, meron po na po nakapark sa EDSA. Dire-diretso pa rin po. Bawal lang mag-double park. So, maayos naman po yung, yung traffic ko kahapon. Nagkaroon lang ng pagbabagal because of that rubbernecking. Even sa southbound na wala namang activity na nangyayari, bumabagal yung traffic sa bandang Connecticut just because people are trying to see kung ano yung nangyayari dun sa People Power Monument. Pero may nakikita ho ba kayong mga unusual congestion maliban po doon sa mga ososyero na gusto ngang makita ang nangyayari dyan sa People Power Monument, Sir Bong? O pangkalahatan, manageable lang itong traffic natin? Yes, basically overall, it was well handled. Kasama po namin ang PNP, HPG, DOTR, yung SAIC nila, kasama po natin ang Coast Guard. Meron din po tayong local government, so sama-sama po kami. Isa lang po sa nagpa-delay, one thing that we did not expect is yung wala po sa yung listahan namin activities doon. Yung galing ng mga protesters coming from EDSA Shrine. So wala po kaming napag-usapan na mayroong mga protesters rally that will be coming from that side. Tapos maglalakad going to People Power Monument. Opo. Kaya po nung dumaan po ito, we needed to close 1 lane to give way to them. Yung iba po nakamotor pa. So they have a significant number. And then nung pagpasok nila ng white lanes, hindi pa ho agad nakapasok. So yung tukod na yon nagpa-delay ng traffic. But we were able to address it. Ang ginawa namin, pinapasok na namin ng dire-diretso dun sa sa white lanes, and then we closed white lanes. Opo. Pero Sir Bong, may monitoring ho ba kayo kung gaano karami yung pumunta dyan sa EDSA People Power Monument kahapon? Well, it's not that significant Siguro, aywan ko po, hindi po ako nag-estimate kasi from what I heard, mga 5,000 po. I didn't even know kung talaga pong 5,000. Kumpara sa September 21, it wasn't that significant.
no? Actually, hindi nga po nila napuno yung napuno yung one side ng White Plains. That they were claiming that there will be 300,000, no? Ang estimate po namin, when we were estimating sa planning phase namin, ang estimate po namin ng one side ng White Plains, mga 150,000. Opo. Ang nakita lang namin na nandun sa one side, yung mga kotse rin ng mga VIP yata na nagpunta doon, ano? So, walang masyadong tao. Nag-concert, nakaupo nga sila no? So, I don't know kung ano yung estimate nila. But for me, personally, siguro hindi lalagpas sa mga 5,000. Even nung dumating na ng mga hapon. Pero, Colonel, ilang tauhan po ninyo ang inyong pong i-deploy at pagkakaalam natin, ang grupo po ninyo, may mga dala-dala po yung mga cameras, kung hindi ako nagkakamali. Opo, hindi lang po body-worn cameras, ano? Even my vehicle, meron po kaming magnetic camera na diretso po sa Metro Base, kaya napapanood po ni Chairman yung at grade na traffic situation dahil nakapatong lang po sa sasakyan namin, sa pickup ko po yung camera na yun, So maganda po kasi we get instructions from Metro Base kung saan kami lalatag, lalong-lalo na kung saan po yung may tukod, nadideploy po kami ng madalian. And at the same time, we give them real-time information on what's happening on the ground so they could decide also yung mga boss namin sa MMDA. Opo, at ano pa rin, pinatutupad pa rin yung no contact apprehension policy? Kahapon, sir, basically more on monitoring kami, more on traffic management kami. Hindi po kami doon para mag-enforce, We just augmented the traffic management ng EDSA Special Traffic and Transport Zone. So, kami po more on monitoring kahapon and traffic management. May mga rerouting o adjustment po ba kayong ginawa base po para sa mga kababayan nating pupunta po dyan kasi alam nila matraffic at baka may mga lugar na hindi pa madaanan. Pwede ho ba ninyo bigyan kami ng ideya, Sir Colonel Bong, kung saan po sila po pwedeng dumaan, mga alternative routes? Actually, ngayon nga po, nandito nga kami dahil we were surprised na they extended up to this day. Ang usapan kasi, ang permit lang na binigay is until yesterday, And we received an advisory from the local government of Quezon City na meron silang traffic advisory na iwasan yung EDSA, yung People Power Monument. And so we thought na baka meron pa ring rally, and true enough, may sarado pa rin po yung White Plains hanggang ngayon. Okay. Magpapatupad sila ng zipper lane just like yesterday. Titingnan po namin kung paano yun. So definitely, yung one side ng White Plains, sarado pa rin. Kasi nandito pa lang po ako sa Bulliagas. Papunta po ako doon sa area na yun kasi ang dami na po nagre-reklamo na sobrang traffic yung Ortigas up to People Power Monument. And we will assess kung anong maaari namin gawin. Actually, sir, yung barricade nga ng bus lane, binabalik na namin. Nagsimula na kaming magbalik . And then, sabi nga nila na parang may extend. So, we stopped. Okay. Hinigil na po namin yung pagbabalik. Kasi baka mamaya, kami pa yung mag-cause ng traffic. So, I'm on my way there. Checkin natin po kung anong maaari natin gawin. Ang difference ngayon at saka kahapon walang pasok, ngayon meron. Meron na, oo. Matraffic na. So, makikita nyo po dito pa lang sa paglabas namin ng SM Mega Mall, yung volume sobra na. And also, come to think of it, nandyan po sa Ortigas yung mabibigat na eskwelahan na lagi namin minamanage, yung Lasal Green Hills, yung Xavier, yung Ika. Dito naman yung Pobeda sa kabila ng EDSA, yung Pobeda, St. Paul, at saka yung Lourdes. Opo. So, we will see. We're proceeding there to help out in the management ng traffic dito sa People Power Monument at saka Ortigas. Opo. Colonel, yung two-lane na doon sa bus lane, di ba, ginawa yung two lanes po yun para sa mga, yung isa para sa mga bus, ang isa naman para sa mga private vehicles at iba pa mga sasakyan. Saan po nagsimula po yun? Well, kahapon nagsimula yan. Pagbaba mo ng Ortigas flyover, northbound, Okay. Pagbaba mo ng Ortigas flyover, nandun po yung mga barricade
doon po kami nagkaroon ng adjustment. Okay. Ang ano po, parang hindi naman mababago yung lane alignment mo, pareho pa rin. Yes. So dire-diretso ka lang. Ang ano mo lang doon, barricaded, ibig sabihin wala nang magsisingit-singita dahil nga sa activity nung sa People Power Monument. Yes. So stay in your lane ang talaga namin kahapon, ang management namin. Opo. So hanggang saan po yung na yan, yung 2 lanes na yan? Hanggang gate 3 lang po, hanggang gate 3 gate lang po 3. para malagpasan mo lang yung yung People Power Monument. Opo. At least may way pa rin yung mga hindi sasama pero at least tuloy-tuloy po yung kanilang biyahe. Yes. Alam niyo naman po, kahapon, Sunday, marami sa ating mga kababayan, kakasweldo rin lang. Opo. Magpapasko na 38 days before Christmas. So you can just imagine, they also wanted to go to the malls. Dami pong malls dito sa bandang Ortigas. Alam niyo naman po yun. Opo. At madalas, yung iba po, Colonel, kapag sasama po sa rally, minsan sa Ortigas po sila nagpa-park, di ba? May mall po dyan, tapos maglalakad. Marami ho bang nakikita po rin yun, naglalakad din, papunta po dyan sa EDSA People Power Monument? Kaya nga po yung nabigla kami nung may mga rallyista coming from EDSA Shrine going to People Power Monument. Nabigla na lang po kami na may sumulpot na gano'n. Wala naman po sa usapan namin yun when we were planning the contingencies para sa rally sa People Power Monument. But then again, we were able to manage. Nabigyan naman namin sila ng 1 lane. They were able to go to the People Power Monument. Ang problema lang, nung pagpasok nila ng white planes, every individual are being frisked. Sini-check po, that caused a delay. Kasi parang isa o dalawa lang yung nag-free frisk eh. So, ilan yung tao na kailangan nilang kapkapan. Yes, Colonel. So, yung po yung nag-delay. Opo. Si Franco po, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo, Colonel. Yes, Colonel. At paano naman po natin na-manage yung daloy ng trapiko sa Manila? Dahil alam natin, sa Quirino Grandstand, dahil alam naman po natin kung gaano karaming crowd ang taong pumunta dito. Umabot nga sa higit kumulang 700,000 ang bilang ng mga dumalo. Paano po natin na-manage ang daloy ng trapiko doon sa naturang lugar, Colonel? Sir, malaking tulong po talaga yung pagplaplano, together with the organizers. Kasi malalaman namin kung anong intentions sila eh. So, marami pong dumating na mga buses. Marami pong nagsabi na almost 20,000 vehicles ang magdadagsa dyan para sa mga magdadala ng sakyan. Ang maganda po yung na-anticipate namin dahil sa information that was given to us by the organizers. Wala po tayong magagawa. Kailangan po talaga namin mag-road closures, roads, arterial roads leading to Ross Boulevard. Pati yung alternate route namin, yung Taft Avenue, medyo nagkaroon din po ng pagbagal. Pasalamat na lang kami na nagsimula ito linggo. So it was easier to manage dahil wala pong pasok sa trabaho at sa eskwelahan. So, yun po, maayos naman po yung nagpapasalamat kami sa mga organizers for giving us the heads up at we were able to manage. And then like what I've said, no absent, no day off po kami kahapon, full force po yung enforcement, yung sa mga lugar na wala namang rally, nag-augment na lang po doon sa mga lugar na may rally. Kaya may kita nyo po yung significant number ng enforcers namin on the ground managing the traffic yesterday. Base sa ating mga natatanggap na information, Colonel, is inaasahan daw sa araw na ito hanggang 3rd day na mas dadami pa o posibleng dumoble pa raw ang dami ng dadalo. Paano po din natin inaayusin ito? Dahil so far nakita natin yung ilang mga lugar kung saan hinarangan, nagkaroon ng pagsasara is medyo malayo. Paano po natin na ma-manage ito para ma-access din po kahit mga nakakatanda at ilan na mga gustong dumalo dahil nakita po natin medyo malayo po. Kung di ako nagkakamali sa may bandang bridge sa Makati Bridge, is that correct? Na konektado rin sa Mendiola? So kasi ganito, there's really no way for the vehicles to get in anymore. Actually, kahapon sir, nasa Metro Base ako, nakita ko yung isang sasakyan sa Kalaw, parang naipit na eh.
puro tao na, then there is 1 or 2 vehicles in the middle of the road. Hindi na sila makagalaw. No? Yun po yung iniiwasan namin, matrap kayo sa loob ng mga tao. Dahil mahirapan na kayong lumabas dyan. Kaya nga po yung mga emergency vehicles namin, naka-preposition na pag just in case na may i-evacuate, klaro na po yung daan na dadaanan nila kasi yun na po yung parang in-establish namin emergency route towards the hospitals. So, ayun po, ang ginagawa namin para yung pasensya na po sa mga tao na kailangan lumapit pero hindi makalapit, hindi naman po namin talaga mapapayagan na yung mga sasakyan na sumingit pa doon kung nasaan yung mga tao. Na lang siguro, abiso na lang po siguro sa mga organizers na kung may mga senior citizen na gusto po talaga pumunta dyan, baka meron po silang mga itinalagang mga kasama nila na pwede po magdala ng wheelchair at i-wheelchair na lang po towards the grandstand. Yes, maraming salamat, Colonel. Paalala na lang po sa lahat ng ating mga kababayan na gustong dumalo sa ating mga lugar kung saan nagsasagawa tayo ng rallies. Well, sa lahat po ng dadalo, alamin po natin kung saan po yung mga parking spaces na yan kung magdadala kayo ng sasakyan. Yung sa mga hindi naman dadalo pero mapapadaan dun sa lugar na kung nasaan yung rally, paalala na lang po, take alternate routes kung makakakuha po kayo ng alternate routes para dun na lang. Alright. Colonel, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po, Sir Franco, Sir Jane. Mabuhay kayo, mabuhay yung mga tagapakinig. Ayan po mga kababayan, si Colonel Bong Nebriha, ang commander po ng Street Traffic Action Group ng MMDA.